Ganito po mag-order. Yan. Ito? Ito yung order natin. Ito yung order mo kanina. So, ito na tayo. Isa lang, hati tayo. Go. Order. Thank you for ordering. Your order will arrive on the express lane. Touch the screen to go back to menu. Okay. Ito pa ang mga menu nila. Bakit dami kinasin? Wala silang ramen. French fries 50. Premium. Ano kaya to? Ang cute oh. Ay, ano? Corn. Corn sa ibabaw. Tangerine sherbet. Chocolate fondant. Mango snow ice. Soft cream milk. 40 lang. Samantalang doon. Ayun! Samantalang doon sa Simple Kappa, napakamahal. For the experience. Ordered list. Ito na mga na-order natin. To the top page. Sarap ng chicken. Sarap. Medyo naubos na namin yung ibang pagkain. So, tingnan nyo muna yung mga dumadating na pagkain. Tapos, panoorin nyo na lang. Kai Soto. Itong pinapalaw ko na content creator na dentist. Biglang namatay nanay. Ganyan na. Ito masakit. Hindi mo inaasahan. Naka-play ba yan? Bakit ko alam may chicken? Kasi kinain mo na yung sayo. Ayun na. Ito na yung order namin. Narami. Tumutunog. Please get it na. Napatanggal din siya. Ha? Napatanggal din siya. At hindi na The moment of truth. 1, 2, 3. Wait. Wait. Noong song. Sam, open. Sesame. Yay, ramen. Chicken na tinitira ko na.
Just in case you're wondering sa place, ito siya, oh. Block, para siyang, ano ba tawag doon? Exam room. Yun yung kumakain. Ay. Sarap. Dito, parang dito sa likuran ko yung lutuan nila. Uy, may kamay. Hindi pa. Beef. Beef yan, for sure. Ganda ba angle ko dito? Hindi kita pagka. Okay. Story time. Medyo nalulungkot ako. Nag-uumpisa na yung tinatawag na separation anxiety. Malapit na akong mag-go back to normal. Ang sakit-sakit. Nakakaiyak. Kahapon di ko pa damay. Ngayon dama ko na nung nag-check out na kami. Sad. Siyempre, looking forward sa next travel. Which is, wala pa. Wala pang seat sale ulit. Pag namatay ako, pwede naman siyang travel ulit. Dalhin niya na lang yung kalansay ko. O kaya, i-abon niya na lang ako. Sa airport pa lang, hindi na ako makakalabas. Ang gala mo. Ay guys, by the way. Ay, sorry. Nita. I'm wearing Taylor Swift. Outfit check. Mama is here. Si Chang Taylor. Mama. Parang dito ko na fully na-express yung pagiging vlogger. Hindi ako nahihiya. Pag ganun ako, sasalita ako mga Pinoy, bakit di naman nila naiintindi? Bakit ko sa kanila? Mahalaga, di ko sila nire-record. Nire-record ko lang sarili ko at si Benji. Kung ipopursue ko yung pagko-content creator, I think kailangan kong bumili ng GoPro. O kaya yung maliit lang na gano'n, no? Hindi kasi marami akong nakitang gano'n dito eh. Ano sila? Hindi siya OA na kitang-kita kagaya ng cellphone ko na ginagamit ngayon. Sobrang laki. Masyado siyang nakakakot ng attention pag nag-vlog. Namimiss ko na Pilipinas. Pag-uwi ko naman ng Pinas, namimiss ko naman ng Taiwan. Pero hopefully, yung next country na ibibisit ko, namin, if Jehovah permits, Thailand. Yan talaga ang dream. Jehovah permit, Jehovah's will. Yun talaga ang dream destination. Ay ba tayo? Kung siya si Taylor Swift siya kahapon. Si Lainey. Yan. Hindi kasi ako naka-attend sa concert nila. Kaya binawi ko lang sa Lainey. Los Angeles, New York. Ibang noodles to? Pareho lang. Hindi eh. Parang laki na yung noodles yung una natin kinain. Ito, udon na to eh. Udon pa naman yung ayaw ko ng noodles. Udon na pagkain. Kasi matigas. Makapal, matigas. Yung kanina parang laki may pansit canton lang. Laki may noodles. May tabaw. Ang sarap ng sauce. Ay, nang sabaw. 1 hour lang kami allowed dito.
Nag-enter kami 11:27. October 16, 2024. 11:27, table number 51. Umupo ako sa maling table. Di kasi nagbabasa eh. Natapos na namin yung na-download kong episodes ng Pulang Araw. Nabitin kami. At least kahit pa paano nakaka-catch up na ako. Ang hirap mag-catch up pag nag-work ka tapos manonood ka ng ganong series. Everyday lumalabas. Sorry. Pero mo, backlog ako 20 episodes. Pero siguro ngayon nasa 20 episodes na rin yung backlog ko ulit. Dagdagan na. Konti lang din-download ko kasi akala ko nga hindi kami masyadong makakanood. Pero during nasa hotel kami, piniplay ko siya habang may ginagawa kami. Naliligo, nag-aayos ng sarili, mga ganun. Parang nasusubaybayan mo pa rin siya kasi pakikinggan mo lang naman, naiintindihan mo naman yung salita kahit hindi ka, hindi ka nanonood. Nakalagay sa tripod yung cellphone. Meron pa ako isang series na pinapanood. Kalalabas niya lang last week. Japanese style fried chicken. Sa madaling salita, chicken karaage. Ang sarap. Legit. Yung isang series na pinapanood ko, guys, Outer Banks. American series. Mga high schooler na hindi sila nagtuloy ng pag-aaral nila pero nag-treasure hunting sila. So, hindi makatotohanan yun kasi hanggang ganun lang sila. Kakawalan. Pero ang ganda ng buhay ko nila kasi nasa tabing dagat sila nakatira. Pag tumanda-tandahin, marirealize nila kailangan din nila mag-aral. Sana nag-aral sila at nagtrabaho ko. Ang ganda yung story. Season 4 na yung lumabas. Merong time limit dito. 60 minutes lang. Buli mo na ito. Oh, ayaw na? Sorry ako. Meron na lang tayong Asa ba? 12:07. We have 20 minutes left. Sa mga nagtatanong kung bakit ganun yung mga caption ko sa mga post ko, kung alam niyo mga ano yun, mga title ng kanta ng Lainey. So, kung nilalagay ko doon para matandaan ko kung ano yung music na naalala ko sa lugar na yun. Halimbawa, yung Super Far. Yung mga place na yun, pinatugtog yung music na yun. Then, syempre, pagka nag-play ulit sa akin, maalala ko yung mga lugar na pinunta ko sa Taiwan. Then, yung second post ko, DNA. Which is DNA yun. D na yun. D na. DNA. Which is isa sa mga favorite na kanta ko ng Lainey. Yun, mga memorable. So, ganun ang mag-post para pagka sa music, maaalala ko mga place na pinunta. Kaya ganun lang siya kay Klo. Alam mo yung caption ng post mo? Ano yun eh? Kanta ng BTS. Alin? DNA, Super Far. Lainey yun sa akin, Lainey. Title ng kanta ng BTS yun. Mga bading. Ikaw, bading ka din, tignan mo yung tsura mo. Ganyan ang forma ng BTS eh. Formahan ni Tony Stark. Look. Philanthropist. At may short story ako sa inyo guys. Kasi kahapon nasa tour kami ni Luke sa Salmon Lake. Salmon Lake. Pronunciation ng mga taga dito, Salmon Lake. Pero yung 30, ano? Salmon Lake. Paano sabihin yung 30? 30, 30.
Tapos yung 60, 60. Yung 60 nila, 60. Parang may sakit na siya. Nandun kami sa lake kahapon. Papunta kami sa lake kahapon. Naalala namin na may dala nga kaming tripod. Tapos nagtanong kami kung nasan, nagtanong kami sa isa't isa kung nasan yung iPad. Tripod. Tripod pala, sorry. Yung tripod. Hindi namin alam kung naiwan ba namin sa CR na pinag-CR namin ng una pagbaba ng bus or naiwan namin sa bus. So, na-bother talaga ako kasi although hindi naman sa akin yung mahal kasi yun. Pinuntaan namin sa bus yun. So, nakita namin na naiwan pala sa bus. Ito yun. Then yung layo pala ng Salmon Lake. Wait lang, may Sprite yan. Yung layo ng Salmon Lake, parang Metro Manila hanggang Baguio. Ganon siya kalayo. Metro Manila to Baguio. Kasi 250 kilometers ang Baguio. Kung sa Baguio, 6 hours ba o 3 hours? 3 hours lang ba expressway? Ganon din sa Taiwan. Sa Salmon Lake. 3 hours din. Pero layo talaga. Sobra. Yun yung pinakamalayo namin. Pero, napakaganda ng place. Hindi kasi sa Baguio, ang daming stopover nun eh. Di ba? Ang daming stopover Sa amin, nun, isa tapos lang may yung traffic stopover. ba? Isa lang yung stopover. Saka ito pala yung isa sa pinakamaganda rito sa Taiwan. Labang ko, syempre, di pa naman nalibot talaga yung buong Taipei. Pero simula na nandito kami, hindi kami nakakita ng usok ng sasakyan. Tapos yung traffic dito, hindi traffic na kagaya nun sa atin na dahil sa nagbabarahan, ganyan, dahil sa stoplight. Yung stoplight nila dito, yun lang. Pero hindi kagaya ng ganun. Tapos wala silang toll fee rito. Government-owned yung mga expressway nila. So libre yung toll fee. Di ba sa atin, sa Baguio, pag natapos ka na sa expressway, dadaan ka na sa local road, di ba? Anong tawag doon? National road, di ba? Doon ka tumatagal. Pero pag nasa expressway ka, mabilis. Dito, wala man tayo nadaan ng wala tayong nadaan ng local road. Yung papunta lang sa Salmon Lake. Hindi nga namin alam kung Tapos 3 hours, dire-diretso. hindi nga namin alam kung yun, local road yun or expressway na yung dinadaan na namin. Dalawa kasi. Isang freeway, isang expressway. Tapos ilang layer yung daanan ng sasakyan nila at train. Akala mo nasa ibabaw ka na, hindi, may mas mataas pa pala sa'yo. Ayun pala dito, isa pa, maganda rito. Lalawak ng mga kalsada ang daming kalsada. Ang dami talaga, kaya siguro walang traffic dito. Yun yung mga perks dito na sa Taiwan. Pero syempre, tourist ka na. Kung nandito ka, mananawa ka rin. Mananawa ka rin kung nandito ka. Tapos doon pala sa hotel namin. Sa harap nun, may parang ukay-ukay. Mula nung nagsimula kami, hanggang natapos na kami ng trip dito, hindi namin nahalugog yun. Parang isang beses lang yata. Saka, suggestion lang sa mga gusto mag-trip talaga. Mga ganitong, most of our trip, puro lakad. Puro lakad talaga, kaya ganyan yung mga paano, ganyan. Tapos, kung may naka-Apple kayo, siguro bumili kayo ng Android. Yung matibay yung battery, kasi hindi tatagal ko na isang buong araw. Unless may power bank kayo, kami wala akong power bank. Tapos, hirap pa kasi yung mga charger namin, yung cable ng charger namin. Type-C to Lightning.
Tapos yung kay Lenlen, type C to type C. Yung tinasaksak doon sa ulo. Hindi kagaya USB to Lightning. Yung USB kasi anywhere pwede ka mag-charge. So, mga ganun. O kaya kung Apple ka, maganda magdala ka ng USB to Lightning or USB to type C. iPhone 14 below. Ganun. Pag iPhone 15, masaya lang sa iPhone 15, ayaw nyo ng ibang connector. Type C to Type C. Ganun. So, yun lang. Saka, isa pa pala, isa sa mga highlights ng trip namin, yung kinainan namin na Taipei Walker. Parang 4 na beses yata kami kumain dun kasi bukod sa masarap, mura siya. Mura. Restaurant siya pero yung mga crew nila, walang uniform, mga nakapambahay lang. Parang inutusan lang bumili ng suka. Ganun. Feeling ko kapatid ko na yung mga nagtitin. Ganun ako. Wala nga apron eh. Talagang parang pagbangon, naghilamos lang ganun. Tapos hindi nila pinupunasan ng basang-basahin yung table. So less work. Hindi rin babaho at dudumi ng gusto yung table. Tawag na tayo ng staff. Tissue. Ano lang. Coke pa rin sa Taiwan. Alam nyo ba? Alam nyo ba ang magaling kong asawa? Bumili ng Coke. Oreo flavor. Napakagaling. Lasang Oreo, tas hindi niya ininom. Hindi masarap. Kala ko lang siya, twist lang siya ng Oreo. Pero nangingibabaw yung Oreo kaysa dun sa cola. Alam niyo yung Oreo, di ba? Alam niyo yun. Parang tinunaw, tas ginawang liquid. Ganun yung lasa. Hindi mo magugusto. So, for the hype lang ang aking mistake. So, let's end this vlog now. Thank you sa panonood. Nasa 20 minutes long na siya. Bye-bye, guys!